Asa na? 2007 na. Asa na? Due and demandable na sa US. Ang in dollars yan, ha? In dollars yan. So, kailangan magpakita na ng gilas, no? Pakita na ng gilas. At humihingi pa. Gusto pa ni Bigo Teodoro na 2 to 4% of the GNP ang ilagak ng Kongreso. May sobra naman ito taong to. Wala na maipakitang gilas kundi gulo ng gulo sa West Philippine Sea. Ha? Para pag ginagawa niyang propaganda yung West Philippine Sea para makakuha siya ng malaking budget. At maliban po dyan, Kaado, meron ding panukalang pondohan ang pagtatayo po ng mga evacuation center para po sa lahat ng mga rehiyon. No? Nagkakahalaga po ng kabuang 3.06 billion pesos o bawat rehiyon ay makatatanggap po ng eksaktong 180 million pesos para po sa pagpapatayo ng evacuation centers. Ano ho ang tingin naman po ninyo hinggil dito sa panukalang ito? Well, yan nga ibig sabihin eh. Hindi natin maiiwasan yung mga yan. Pero let us examine the budgeting process through a microscope, hindi lang magnifying glass. No? At sino magiging contractor dyan? Baka yung contractor ni Vince Piso na yan sa EDSA na sinabi niya magandang asfalto daw. Tapos isa pala sa mga questionable mga kontraktor na dapat idebanda, hindi dapat bigyan ng kontrata. Lagyan natin ng konting good governance ang ating sistema sa gobyerno. Alam natin na puro magnanakaw na nga yan lahat na yan eh. Ang problema ngayon wala namang halos pagkatiwala ng taong bayan. Hindi na malaman ng taong bayan kung saan dudulog. Ultimong gobyerno, siya na ang problema. Siya na ang kriminal. So, hindi biro ito, ha? Dahil ang apektado, lalo na dito sa Bulacan, no? Ay almost 2 million families. So, Bulacan, Pampanga, at kasama rin dyan sa Kamanaba. At natural naman na kung hindi nila makampalan ang flood control, natural lamang na mag-create tayo ng evacuation centers. Pero kailangan bantayan ng sambayanan ng taong bayan mismo. Ultimo sa ombudsman, wala na rin tayo aasahan eh. Dahil ombudsman mismo kailangan bantayan na rin. So ako nananalig na konting konsyensya naman para sa taong bayan, and especially now in these times of crisis. Alam po ba ninyo mga kabansa na ang gross national product natin ay hindi makakarating ng 3% ngayong taon na ito, kundi 2.3% lamang. Ay ibig sabihin, ang utang and debt servicing natin, hindi natin masaservisan. Ang mga major infrastructure projects, hindi natin magagampanan. Walang foreign assisted projects ako nakikita na darating sa panahon nito si Marcos. Kaya hindi nagtataka kung bakit kapit tuko pa ito. Wala naman siyang pwedeng gawin na. Wala naman siyang kakayahan. Wala naman siyang vision. Wala naman siyang competence. Bakit hindi pa siya mag-resign at ibigay niya sa isang vice president? Sino man yung vice president na yan? Baka sakali may pag-asa ang taong bayan. Yun ang aking pananaw dyan. Because ano tayo brinkmanship na tayo ngayon. Jay at Admar, brinkmanship na tayo. Hindi ba? At hindi ho ba kayo nagtataka o hindi ho ba kaduda-duda din para po sa inyo na ang paglalaan ng pondo sa bawat rehiyon ng 180 million pesos para nga sa pagpapatay ng evacuation centers ay pantay-pantay? Tama ho ba na ganun po yung distribution ng pondo? Yan ang nagpapakita na talagang ang distribution is personal and political in nature. Dahil sabi ko nga kanina, needs analysis dapat. Yung pangangailangan ng sitwasyon ang dapat tugunan. Hindi yung mga bulsa ng kung sinong even distribution na yun
ang makikinabang. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya ako talagang, actually ako confined na ako sa conclusion ko na talagang under this administration wala na talaga mangyayari himala, no? At papunta po doon sa aspeto ng defense. Bakit ang laki-laki ng hinihingi nito ni Bigo Teodoro? Ha? Ang laki-laki ng hinihingi niya ang budget. Asa na yung 2.5 billion na pinangako ng United States of America na 500 million a year for 5 years. 2003, 2004, 2005, 2006 na. Asa na? 2007 na. Asa na? Due and demandable na sa US. Ang in dollars yan, ha? In dollars yan. So, kailangan magpakita na ng gilas, no? Pakita na ng gilas. At humihingi pa. Gusto pa ni Bigo Teodoro na 2 to 4% of the GNP ang ilagak ng Kongreso. May sobra naman ito taong to. Wala na maipakitang gilas kundi gulo sa West Philippine Sea. Ha? Para pag ginagawa niyang propaganda yung West Philippine Sea para makakuha siya ng malaking budget. Kaya naman nakakahiya sa atin. Hindi ang gusto ng mamamayan, hindi ang pangangailangan ng bansa, hindi ang ikauunlad ng ating sambayanan ang nauuna, kundi ang mga bulsa ng mga tao at mga personal na ambisyon ng mga politiko. At ayan na kailangan aksyon na at bantayang mabuti, mag-organize ang sambayanan na para makita ang pupuntahan ng bawat sentimo